for us to discuss about is the International Criminal Court and what the administration did to President Rodrigo Duterte. Alam nyo, marami ang nagsasabi sa akin, nasaktan talaga sila nung nakita nila na hindi pinalabas sa airport, dinala sa Villamor Air Base at tinulak paakyat sa aeroplano, and he was too weak to run and resist what they were doing to him. Pareho tayo, ma'am. Noon, ma'am, masakit talaga nung nakikita ko yung ganon. Not because, ma'am, anak ako, ma'am, ha? But because I am a lawyer. And I knew that what they were doing was wrong. Because they were supposed to bring him to a local court, to a Filipino court. And then they were supposed to present the diffusion notice. There was a diffusion notice from the ICC to the Interpol directly to the Philippine National Police. So, ang dapat nilang ginawa, Rodrigo Duterte, you have a diffusion notice. Let's go to court. And then they should have presented it to the local court. Pero ang ginawa, ano ba ang ginawa? Yes. Forceful taking of a citizen from his country. Kidnap, if you want to use yung mga naiintindihan ng tao na layman's terms. Pero it was called a rendition in international law. Hindi mo pwede kasi, napansin niyo, ma'am, lahat ng mga may death penalty sa ibang bansa, lahat ng mga nakukulong sa ibang bansa, may kaaso sa ibang bansa, at may desisyon na nire-request natin pawiin, i-pardon. Because you're supposed, as a state, you're supposed to protect your citizens at all costs. Even to pay, marami doon sa Middle East, diba? Kailangan mo magbayad ng blood money. Even to pay blood money so that you can take back your citizens. You don't ever take a citizen from his country and submit him to a foreign jurisdiction. You don't do that at all. That is very basic for a government to follow. So yun lang, hindi dahil sa anak ko, ma'am, pero dahil sa abogado ako. E naiintindihan ko talaga na mali yung ginagawa. At ang masakit pa, the people who say that they are for liberty, democracy, and the rule of law were celebrating. They were celebrating the rendition of a former head of state. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that in the case of ilang taon mong isinakripisyo, kapayapaan, kaunlaran para sa Pilipino. Ang kasama, tatay, di ko, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyon puso ang kasama. Maitim na ulap upang bansang Pilipinas magliwanag. Tatay, di ko, dahil sa sinasabi nila war on drugs.
Kahit presidente siya, tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi sa kaso na pinail sa korte natin. Sa dami-dami ng mga pinail na kaso from 2016 to 2022, kahit isa, Ilang taon mong kahit isa man lang, sabihin natin, ang biktima ng EJK. kapayapaan Pero para sa Pilipino. wala si President Duterte. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis, which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo, meron ba kahit isang kaso na na-file sa Davao City o kahit saan man sa Pilipinas? Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso? Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017, I think. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila 2 years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon. Alam niyo ang kasama ni PRD? Mga black na French speaking. Doon sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga kahapon lang may binomba na bansa. Diba? Alam nang matpatay doon, ay hindi na natin alam. Ilang taon mong isinakripisyo, kapayapaan, kaunlaran para sa Pilipinas.